At kahihinto lang ng ulan. Papunta tayo ng bayan. Yan, nalobat. So ayan, papunta tayo ng bayan ngayong araw mga katrops para bumili ng alambre, saka yung gamot na gagamitin natin sa sitaw, saka sa talong. So yung bali, nakabili na tayo nung gamot na effective daw to sa mga halaman. Talagang kahit sino na magsabi, nagtatanong tayo. Ayan, kahit si kuya natin yung nagtitinda, effective. So talagang magiging effective gawa nung sa mahal ng presyo, effective talaga. So bali isang pares siya, 2,350. Ayan, pakita ko na lang sa inyo mamaya. Punta naman tayo sa may alambre. At doon naman tayo bibili para si paring Carlo, may-ari ng alambrehan, yung kanyang balag. Tayo ng alambre. Doon na lang. Okay. Natin doon. So yan, yung ating gamot na binili. Bali 2 piraso yan mga katrops. At ang price niya is 2,350. 350, isang ano lang, isang kahon lang na maliit. Ito ginagamit ko to sa talong. Ano yung alambre natin? Pagitan ng is. Diretso ko na para yo. So diretso na tayo sa bukid mga katraps para mayari na rin yung kay paring Carlong alambrehin. Saka yung puno-puno naman ng kalamansi.
Yun ang ating target ngayon kasi hindi tayo makapag grass cutter, umulan. Puno-puno muna tayo. Nabutan ko na lang dyan. Ha? Oo, nabutan ko na lang dyan. Si Makmak? Oo. Hoy, mukhang dito na gumising ah. Tanghali na yan ka, sa barrio pa kayo, sa akin. Ay, hindi ako, kaya naman ako tinanghali, Mak. Hinintay ko magbukas tong bilihan ng alambre. Tapos Sa kanya mo ulam. tapos yung binili kong gamot. Anong pangalan ng gamot na to, Mak? Smart Flower In, no? Ayun, ganda. Abay, alas 6, nagising ako. Ayan yung gamot, mga katrops. Ayan. Ha? Susunduin mo na kami. Ikaw sana. Susunduin ka na sana namin kahapon. Oo. Eh, Aluwas ka ba nga? Aluwas ka? si Makmak nandito na. So, nandito na yung komedyante ng Lane Farm. May gusto mag-apply dito. Ah, umuwi ka pa nan? Maga siya dyan. Di ba nakita si Denden? Hindi, bumabawi lang. Di nakita si Denden, tumutulong na magkarkador na sitaw. Bumabawi lang. Ayan. May balak-balak ang palitan ni Denden ah. Buti lumusong ka ngayon. So yan, bago tayo mag-spray, kain muna tayo. Ang almusal, di ba kasi yung kumain ko ng almusal bago ko mag-spray. Yung anong gamot ng ating kalaban. Okay. So ayan mga katrops, yung pong nagbibigay ng merienda dito sa Lane Farm, ayan, maraming salamat po sa inyo. At nawa pagpalain pa po kayo ng pong may kapal. At lagi po kayo mag-iingat. Ayan. Ayan, thank you po sa pamerienda. Thank you po sa pagbili ng merienda dito sa Lane Farm. Thank you po. Anong marami? Pati sasabi. Ayun sa balita. Ayan, maraming salamat po. Hindi, mamaya makagawa ng bitbitan niyan yung pinagduluhan ng kawayan. Buo, kahit buo lang. Mas maganda pinagduluhan, matibay. So ayan mga katrops, bali mag-i-spray nga si Tol Nariel sa kasi Manchaga. Tayo naman magpupuno-puno ng kalamansi doon sa dulo. Para subugan natin pagka nalinis na rin yung baba. Ayan. So itong nandito sa gilid na to, spray ni paring Carlo ng pamatay damo, saka yung sa may ano niya, sa may loob ng balag. So yung kalabaw hindi makakapasok gawa ng mapekat yung lupa. Yan, basta yan. Kasi ito gagras katirin din natin mga katraps, kaya kailangan nating mapuno-puno muna yung kalamansi para nakita natin yung puno nang maiwasan yung tamaan ng grass cutter, yung mga ganun. Si Tol Nariel paligid tayo. Ito yung mga kalamansing pinupuno-puno natin. Ayan. Yan yung kalamansi dito sa may taas. Ayan. Tulong natin nagpupuno-puno si Makmak kasi Meltong Vlog, para kasi pag nag grass cutter
nakita yung puno ng kalamansi. Ayan. Pagka ganyan kalinis, hindi natatamaan ng grass cutter yan. So yan, inom muna kami mga trips. So yung dinadamuhan natin is halos ano na, mga lahati na. Puka naman tayo ngayon. Hinom muna tayo ng tubig. So yun mga katraps, dahil nga si Makmak sa kasentong na lang daw ang titira nung grass cutterin, yung puno-puno rito sa may sitaw. So marami na rin kasi kaming natapos dun sa dulo. Ako naman ngayon hahawak ng grass cutter para naman matapos natin yung nandun, yung grass cutter kahapon ni Tol Nariel. At pag nakayari tayo dyan, bibiling ulit tayo dito sa sitaw. Para mayari na natin yung sa talong at pagyari na sa sitaw. So bukas kasi pitas na naman. Mamaya pag nayari si Tol Nariel na mag-spray ng sitaw sa kanong talong, magagaras cutter daw siya. Magdadalawa kami. So sa ngayon ako muna. Let's go. Ito yung nadamo natin. Hindi pa tayo nakabalik. Check lang natin yung mga nag-i-spray. Dahil lagi daw pumuputok yung hose nila. Medyo marupok na yung hose. So kailangan na natin tumingin ng isa. Hindi po pwedeng kunin to. Sa dami na nung dugtong na nangyari. Nung una 3. Ngayon 3 na naman. 3 beses nang pumutok ngayon eh. Oo, lista mo. Ha? Tag-isa? Tag-isa, 3 na eh. Tag-isa't kalahati. Asaan ba? O, nasan yung dugtong yan? Dugtong yan eh. Hindi. Nandun yung dugsong. O, dyan mo na nga ilagay yung spindle. Oo. Yan ang susubo yun. O, hindi rin sa pinaka spindle. Doon sa dugtong niya. Doon na naman sumabog. Ano kaya problema ng hose na yan? Bakit lagi na lang pumutok? Tatapon pa ano ng tubig dyan. So, yan. Parang na kaya counter eh. Alin? Baka mataas ang presyon. Hindi, iluwag mo. Ayaw pa naman. Iluwag mo yan. Talawag dito na. Oo. Yan. Sige pa. Yan. Tama na yan. Baka ako sobrang pera sa Makikita naman doon sa handle yun eh. Kasi bias sa akin talaga sa pag-handle. Alam mo yung medyo alanganin yung hose mo. So kailangan magbukas ng presyon.
So, sa kanila naman tinitingnan ko kanina medyo mahina lang yung ano, yung presyo. Sasabog dyan. Sabog ng lahat. Ano pa sasabog? Bibili tayo. Hindi, bibili tayo ng bago. So yan, pang-apat na beses nang pumutok. Ay, Tatanggal na rito ha. Kanina pa dudala ako dito eh. Sabi ko maraming bukol. Sabi ng handle. ay. Nagkabukol-bukol, may butas yan. Ayan oh. Di maganda yung pagkagawa ng ano na yan. Kaya pumusit dyan oh. Kanina pa ibig ko ng putulan din eh. Kasi nga, como siyempre, di pa naman sira. Pag tinanggal mo dito yan, dyan na naman puputok yan. Hindi, Eh, wala dyan na nga to. pumutok eh. Dyan na pumutok, wala na to niya. Puro nyo na ulit din. Lumulobong ganyan oh. Nagsisilobo. Pero ay nako. Lumulobo. Ayun, putulin natin. So yan, pinaghasa natin si Tol Nariel ng bagong talim. Pinalitan yung talim na maliit. So hindi ko muna pina-spray itong talong. Gawa nung yung panahon. Sa sitaw, ayun, okay na. Dito na lang sa ano talaga, sa talong. Hindi na spray. Kasi baka maulan lang, sayang yung gamot. Baka mahal pa naman. Dalawa na kami magka-grass cutter dito sa natirang damuhin pag nakayari kami rito. Sa sitaw naman, let's go, start na tayo. So yun mga traps, bali ito na lang, isang pagka nayasadyan ni Dodong yun, isang butas, saka ito na lang kalahati natin. Sobrang kapal nung ano eh, naganda mo niya. Ayan, sila makmak ando nag pupuno-puno ng mga kalamansi rin sa taas para nga pagka ano singitan natin, yun naman ang titirahin natin ng grass cutter. Ito mapapalabas na natin yung ano, yung mga talong. Ayan, saka yung mga kalamansi palabas na. So yan, tayo na ubusan ng gas at nasa lubong naman natin si Tol Nariel kahit na ilang puno lang. Ayan, siya na yung titira niyan kasi yung kabyak okay na. Ito na lang sa may talong, ginigiliran niya, tapos titirahin niya rin. So kung may gas po tayo, pagsasalubungin talaga namin eh, kaya lang naubos yung karga natin, kaya ano lang na. Ano naman na yun, maliit na lang, magiksi na lang. Ay, ang dating madamo ngayong malaking talong na nakalitaw. So ang mga halaman naman hindi nakikita sa ano yan eh, sa ganda, sa lapad ng dahon, sa labong. Nakikita yan kung paano pabubungahin, kung paano dadami yung bunga ng walang ano, yung maraming sira, yung mga ganon. Doon mo makikita yan. Sa ganyan bago masisiyahan ka kasi nga malapad, marami nang lumabas na sanga. Makikita lalo yan sa pagpapabunga. So dito naman kami titira. Yan naman yung titirahin namin. Sabayan natin si Tol Nariel, payari na rin. So yun mga katrops, bali naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na dayos yung tinutungtungan ni Tol Nariel.
Ayan, pinagtulungan na namin para mabilis makayari. Malinis na yung pagitan. So ito man, halos ano na to, nasingitan na namin sa may ilalim yan. Ayan. Pero malayo pa naman sa puno. Ito pa lang yung nice na grass cutter, ayun pa yung puno. Ayan o. Pag nalalanta yan, nakikita natin yung puno. Maya adjust pa natin yung grass cutter. Ganyan lang, unti-unti lang. Kasi hindi natin pwedeng isagad. Delikado yung delikado yung puno ng sitaw. So pagka dahan-dahan lang, pagka naranta saka natin titirahin uli. You know, nakapakat yung uod. Ayan, patay. Diba? Yun yung sa gamit nating gamot ngayon. Yung inano sa atin. Kailangan talaga diskarte umiral para lahat ng halaman natin mapalago natin ng maayos at mapabunga natin ng maganda. Yan, tingnan nyo yung mga kasama natin dito kung gaano ka uhusay. Ay, swelo. Duminis na naman yung bodega ya. Siyempre. Hindi tayo sanay niyan, Mac. Hindi nga, bukas kita mo. Alam mo naman ikaw nag-inspection yan. Yung mga sabitan natin ng hindi ko pa nailalagay. Hindi ko alam. Hindi yung nasa Lazada, yung binuksan mo. Oo. Yan. Dapat na lang natin na. Hindi naman siguro ito bibigyan dito no? Pambigat. Bibigayan, medyo matimbang yan. Hindi, yan man dito muna sa gilid yan kasi ilalatag na rito yan pagka ano na rin. Oh, 25 tatanim na rin ng so kailangan lang talaga natin yung hose na yan na pang runner dito para makarating doon sa may ampalaya ni paring Carlo. Bait ni Makmak talaga naman. Nangangating mata ko Baka may kulit Siguro nga nasikitan. Yan na, may na kaming kalahati mga katrops. Yung natitirang konti-konti sa puno, yun na lang yung pinadamo nila. Yung sa sitaw na lang kasi yung sa naman, yung sa sile saka sa kalamansi so kaya kanina pinabas ng manumano yung mga kalamansi para lang ito nga yung puno. Yung sa na lang nito, tabing puno na lang ng sitaw. So bukas yung pitas natin na yan baka pa rin yan, umatras pa rin. Yung sa susunod pa lang siguro susulong gawa nung nakuha nga ng harabas yung mga uod. So kahit pa paano talagang mga nasira din yung ibang bungang maliliit niya. Pero lahat naman ginagawa natin yung makakaya natin para mawala nga siya. So yung gamot na ginamit natin ngayon talagang makikita natin na yun yung pamatay sa harabas na pag kumain siya ayun, titigok na siya kagad. Yan gaya nito sa puso, maliit pa lang pero dahil nakagat na ng harabas doon sa dulo wala na, di na magtutuloy. Saka kargado naman siya ng pataba pero yung bulaklak niya dahil nag-uulan kaya medyo nalalaglag, hindi siya nagtutuloy. Halos karamihan naman sa ito ngayon ganyan, dalang ang bulaklak talagang lumalabas dahil
nag-uulan, nalulusaw sa ulan yung mga bulaklak niya. Nasa tol na rin bila. So konti na lang din yung lilinisan natin dito, gawa nung nakadamo na rin yan. Yun lang talagang nakapal dito. Ito lang yung nililinis namin ito, manipis na lang yan. So sinasatsat na namin para isang linisan na lang tayo, hindi na tayo balik-balik. Pati yung nandun, ganun na rin natin titrayin yan. Ang oras natin is 5:30 ng hapon. Pero medyo malilinis naman yung dayos, may mga konting damo. Misanin na natin gagas-gatirin at ililis lang natin yung mga hose, tatanggalin natin para hindi tamaan. Para nang sa ganun dahil natapos na tayo sa talong maglinis, ito naman talaga yung punterya namin. So meron kaming natatapos na trabaho, kaya rin ay madamo to, gambol naman sa talong. Kaya gambulan namin yan, sabay-sabay kami para yung isang trabaho sandali lang trabahuhin tapos kaagad. So yun nga mga katrops, at dito na nga rin tayo sa bahay. Ayan, 6:15 ng hapon mga katrops. So yun, maraming salamat po sa naniniwala at sa nagtitiwala yan sa channel natin. Kaya ingat po kayo palagi, saan po kayo naroon. Bye bye po sa lahat.